Ayan, nandito tayong muli at meron tayong matutunghayan na kakaibang kwento ng pamilyang ito. Hindi akalain ng isang ina na ganito ang kanilang madadanasan sa ngayon. Isa sa kanyang anak ay mayroong kakaibang karamdaman. At ayun nga, sa dami nila, hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Mga kalingap, mga kababayan, tara, tunghayan natin ang kwento ng isang ina na to. Dito tayo sa inilapit sa atin yan palayan na yun. Tao po hello po ate. Hello po. Ano pong pangalan ni ate? Lenny. Lenny, ate, pakidikit po ate dyan sa damit kung okay lang. Ano uli pangalan ate? Lenny Madrona po. Lenny Madrona. Na inilapit po itong lugar na to dito sa inyo. Ito ba ay anong barangay ito ate? Barangay Tungdol po. Anong nakakasakop? Barangay Tungdol dun sa Sorsogon. So ito talaga ay barangay talaga. Yung Tundol ay barangay talaga. Opo. May naglapit po kasi sa inyo dito ate na isang barangay official na pasyalan daw ang number 96. So ayan, number 96 no. Sakto ba ate? Tama? Opo. Ilan taon na po si ate? 33 po. 33. Ilan po ang anak? 10 po. Ang isa po ay wala po sa akin. Nasa po, kapatid ng asawa ko. Bali, pinaampon ko po. Bakit po napaampon? Ano po, kasi napag-usapan naman po namin na kung okay lang ipaampon namin yun sa kapatid niya. Oh. So ilan po yung anak ninyo na kasama ninyo? Siyam po sila. Opo. May kambal po ako. May kambal. Opo. Ito sila anak nyo? Hindi man po yan anak ko yung lalaki. Hindi. Ito. Hindi man po yan. Ito. Ito po ang mga anak ko. Ito. Ito. Ito po yung kambal. Ito po yung isa. Asan yung kambal niya? Ito. Oh. Tapos yung si ate, anak nyo rin, yung yun yan. Opo, yung bunso. Itong maliit anak nyo. Opo. Oh, anong nangyari kay baby? Yan, operaan po siya ngayong, sana ngayong buwan na yung opera niya. Kaya po,
Hindi po kakayanin kasi payatot po ang baby ko. Oo, so napacheck up sa ate. Opo. Ano yung findings ng ng doktor sa kanya? Sabi pakainin po ng maayos tapos patabain daw po Mm. para maging okay yung operasyon niya po. Mm. Ginawa ko naman po lahat. Nataba ang baby ko. So nagdididi sa inyo. Hindi man po sa bote po. Ah, sa Igagatas bote. ko po siya. So kumusta ang gagatas niya? Okay naman po minsan, pero minsan nagliligalig po siya siguro sa sitwasyon niya po. Mm. Pero ibig sabihin yung ng gatas niya nasusustain nyo naman. Opo. Sakto naman yung pag ng gatas niya, hindi naman nagkukulang. Minsan po, sa kahirapan namin, napadede ko lang siya ng Bear Brand lang po. Yung hindi lang talagang pambata. Bear Brand. Opo. So ilang taon si Bibi? 9 months po. 9 months, tapos Bear Brand ang pinapadidi sa kanya. So ano ang dapat didi sa kanya, ate? Dapat na po yung Stin 6 ang dididiin niya eh. Tama, medyo may kamahalan. Hindi man po kaya ng budget namin. itong nagkakarga sa kanya, kaano-ano niya naman? Pamangkin ko po siya. Pamangkin. So dito ka rin ate nakatira. Okay. Sa 10 ninyo na anak, ilang taon ang panganay? Ang panganay ko po ay 15 years old po. Ang pangalawa ko po, Ito, 14 years old po. 14 years old. Ay, baka pwede natin makaupo tayo, no? At pwedeng mahilira yung inyong mga anak. Lahat ng inyong anak ay pwedeng pagsama-samahin natin. At mag-upo tayo na Opo, para maging maayos yung ating pagkukwentuhan. Anong pangalan na ito, ate? Ito. Si Alexis po to. Alexis, ito siya. Si Dexter po. Dexter, ito siya. Si Alexa. Alexa, ito siya. Si Andrea. Andrea. Anong grade ka, ate? Grade 6. Saan ka nag-aaral? Tungdol Integrated School. Tundol. Anong pangalan ng school? Tungdol Integrated School. Tundol Integrated School. Ilang taon ka na? 10. Si ate, si Mr. mo nasan? Nasa po, nasa Maynila po nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. So pwedeng upo kayo, ate. At makaupo din tayo. Makaupo din ako kasi wala Mayroon mo yan, Ate akong Josie. cameraman. Ate. So si ate, anong pangalan ni ate? Anthony Pinayman. Doon na Anthony, baby ko sit down. Antoinette, may ilang taon? Mag-18 po. Mag-18. Baka pwede upo ka dito. Kapit kay... Po, kadik. Yun. Kasi magkwentuhan tayo ng ayos, no? Asan ba yung dalagita mo na yung nag-aaral? Yung anong pangalan nun ate? Angel po ang pangalan niya. Angel. Opo, grade 8 po siya. Grade 8. Ilan taon ang panganay ninyo na anak? 15 years old na po siya. 15 years old. Opo. Tapos ang bunso, ito. Yan siya. 9 months po. 9 months. Uy, grabe. Ate, doon ka ate. Ikaw, Antoinette, saan naman ang ng family mo or ng tatay at nanay mo? Saan naman sila? Nasa bahay po. Nasa bahay. Ikaw, dito ka rin nakatira sa kanila. Ano naman yung naging dahilan bakit dito ka sa kanila? Malapit lang po dito ang lakaran ng papuntang school. So ibig sabihin, hindi ka naman totally dito nakatira, pero pag school ka lang, Opo. dito kila tita mo. Okay. So si ate, ano pangalan nito ate? Yung isa, Angel. Angel po. Ate, dito ka ate. Baka pwede makakwentuhan kita ate. Angel. Kaistoryahan ka, Angel. Ayan, dyan ka ate. So, magpinsan kayo. Opo. Okay. Dito ka ate, upo sa tabi ni yung kapatid mo. Ayan, ayan. Para natin yung kwentuhan. So, ano ulit pangalan ni ate? Lenny po. So, ate Lenny, napunta nga ako dito, no? At yun nga, medyo malayo itong lugar ninyo, no? Malayo sa Kabiasnan, malayo sa bayan, at malayo din sa baryo ninyo. Opo. So yun nga kasi inilapit kayo sa akin ng isang barangay official din dito, no? At yun nga, papasyalan daw itong inyo. So gusto kong malaman ang sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito. Kumusta naman ate? Minsan po ang padala po ni Mr. sa amin, hindi po siya dapat sa amin ko lang po. Kulang ang padala ni Mr. sa inyo. So magkano naman yung pinapadala ni Mr. sa inyo? Ang linggo po padala sa amin minsan 2.5, ganyan.
2.5. Pero ilan po kayo dito na gumagastos? Ano po, yung anak ko siya, plus ako po, 10. Bali, 10. Po, Ilan ang nag-aaral? 4 po. 4. 5 na nga po, hindi man po napasok siya sa daycare kasi hindi ko po maasikaso, sir. Ito. Opo. So, hindi nakapasok ng daycare Hindi ngayon? ko man po kasi maasikaso sila. May mga maliliit. Ako mahirap po ang sitwasyon namin. Hindi ko po siya napapasok. So, yun nga ate, no? Si mister mo, anong trabaho sa Maynila? Construction po. Construction. Ano ba siya doon sa Maynila? Matagal na. Ano po, kaalis lang po niya nung May. May, June, abay, kailan lang? Opo. So, anong trabaho niya dito dati? Ito po, sa palayan lang po, pag may siya, sa niya po ng ganyan, magtrabaho ka sa akin. Yun, nakakakuha po kami ng panggasto sa araw-araw namin. Kung wala po. Nung nasa Maynila siya, ano yung pagkakaiba nung nandito siya? Iba po, pag sa Maynila po siya, kaysa nandito po siya. Kasi po, pag nasa Maynila siya, linggo-linggo may dumadating sa amin. Dito, pag nandito siya, wala. Wala talaga. Opo. So, yun nga, ito kasi ano pangalan nito yung anak mo na bunso? Si Aldrin po. Aldrin. Ano yung sitwasyon niya, So, yun mga kalingap, mga kaibigan, yung sitwasyon ng bata, no? Opo. So, yun nga ate, no? Kasi inayos natin mga kalingap, mga kababayan, yung ating camera, no? So, ang inaalam ko dito ate, yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo at lalong-lalo na yung sitwasyon ni Bibi. Ano ulit pangalan nito? Si Aldrin po. Ni Bibi Aldrin. So, yun nga ate, ang inaalam ko nga dito yung sitwasyon ninyo kasi siyempre, inilapit kayo sa akin ng isang barangay dito or barangay official dito, kailangan ko rin na malaman yung sitwasyon lalong-lalo na sa pamumuhay ninyo. At lalong-lalo na sa mga anak ninyo, yung ng mister mo, 'di ba? So yung trabaho ng mister mo doon sa Manila, ano yun, permanente naman? Hindi man po. Hindi rin. Opo. Bakit ano yun? May kontrata sila na Opo. so sa pagkakaalam nyo, mga ilang buwan ang kontrata nila doon? Siguro po, medyo matagal-tagal po yun. Kakaumpisa lang po nila. Ano yung ginagawa nila doon? Building or? Opo, building po. Building. So, okay. So, yun, kung building ay medyo matagal-tagal nga. Ayan, So, maganda yan kasi may trabaho naman si mister. Pero ang sitwasyon nga ninyo dito kasi sa unang kwento mo na hirap pa rin kayo. Opo. Kasi sa dami. Pwede bang malaman kung bakit dumami sila? Wala ba dito yung tinatawag na family planning dito sa lugar na to? Meron man po, kaya lang po naisipan ko, huli na po. Huli na. Opo. Yun, di ba? So, yun nga, mga kalingap, mga kababayan, minsan naisip natin yung huli na. Kung kailan marami na, tsaka pa lang. So, ang sitwasyon nito ni Bibi, ang ating, napaano naman siya, ate, napacheck up siya. Opo. Ano yung naging resulta sa check up? Ano po, sabi po ng doktor sa akin, patabain ko daw po si baby tapos pakainin ko ng maayos para po ma-opera po siya. Pero yun nga, yung pagdididi niya ay sinasabi mo na minsan napapadidi siya ng yung Bear Brand. Opo. So, ngayon, itong gatas niya, ano yan? Ano po to, buna po to. Buna. Opo. So, ang pagkakalam ko kasi, sa ganyang mga edad ay buna. Opo. Buna. Pero malakas naman siya dumidi. Malakas po siya dumedi, kaya lang po, minsan nahirapan po siya dumedi. Tapos yun nga po, minsan tapon po. So, tingnan po natin mga kalingap, mga kababayan, sitwasyon ng pagdidi ng bata. No? Yan. Inaantok pala siya, no? So, anong pakiramdam ate na yung anak mo ay nakikita mo ganyan? Parang, mabigat sa kalooban ko. Nung nanganak po ako dito, halos di ko matanggap na ganito ang anak ko.
Imatay ako nung makita ko siya. Kung bakit sa akin pa ito binigay. Sa sobrang hirap ng buhay namin. Lahat na po sa akin binigay, pati kambal po, binigyan ako. So ilang taon na si ate? Yung kambal mo na to? 2 taon na po sila. 2 taon. So, Opo. yan ang sinundan nito. Opo. Oh. Ito siya. Ano pangalan ni ate? Angel. Ha? Angel. Angel. Ilang taon ka na? 14. 14. Pakidikit nga ate Angel. Yan sa ano ng damit mo. Para makapagkwentuhan tayo. Ayan. So, yun nga. Si mama mo, naririnig nyo umiiyak, di ba? Dahil sa sitwasyon. Ngayon, para sa iyo, Angel, ano yung sitwasyon ng pamumuhay nyo dito? Hirap po. Mahirap. Dahil marami kayong magkakapatid. Yun po. So, sa pagkakala mo, ilang kayo magkakapatid? 10. 10. So, yun po ng mga kalingap, mga kababayan, sitwasyon ng bata, no? Nakakaawang tingnan. Wala yatang dinididi ate, oh. Akin na muna. So, ano ta dito kay ate? Ano pangalan ni ate? Antoinette na. Antoinette, pakidikit mo tong mic. Yan. So, ikaw, Antoinette, bilang dito rin nakatira or dito rin umuwi sa tita mo, ibig sabihin, anong araw ka nandito? Hanggang Biyernes po. Monday to Friday, nandito ka. So, dito ka rin natutulog? Opo. Okay. Sa mga araw na yan, dito ka rin natutulog. So, pag wala kang pasok, umuwi ka dun sa inyo. Ngayon, ilan taon ka uli? Mag-18 po. Mag-18. Opo. Kailan ka mag-18? Sa 22 po. 22 ng... June. Oh! So, malapit na. Advance happy birthday. Salamat po. Ngayon, bilang... ilang taon nga pala ate yung panganay mo? 15 years old. So, ikaw yung nakakatanda dito. Matagal. Dito ba, nung nag-aaral ka ay laging ganito yung sitwasyon mo? Opo. Na dito ka umuwi sa tita mo? Opo. So, sino yung ano mo dito? As in kamag-anak ninyo? Yung lalaki o yung... Yung lalaki po. yung asawa ni tita mo? Okay. So, kapatid siya ng Papa ko. papa mo? Okay. Ngayon, matanong kita, Antoinette. Kasi nandito ka naman, no? Nakikita mo naman yung sitwasyon nila sa araw-araw. Pero bago yon, sa iyong sitwasyon, kayo magkakapatid, ilan naman? Ito po kami. 7 kayo. So, ang pamumuhay ninyo, kumusta naman? Sa inyo, sa pamilya Okay ninyo? lang naman po. Okay naman. Opo. So, ito, sa tita mo, nakikita mo ang sitwasyon nila sa araw-araw nandito ka. Opo. Ano yung sa tingin mo na masasabi mo sa kanila? Sa kanila Sa po. sitwasyon nila? Ano po, mahirap po talaga kasi minsan po, bago po makakain, naghahanap po muna ng bigas para makakain at makasain. Oh. So yun yung kalungat ng kababayan nagwawala si BPO. So sige lang ate, libangin mo muna yung bata kasi medyo nag-ano sa pagdididi siguro, no? Nahihirapan siya. Kung sisilas. Oh, ang dami kasi nila mga kalingap, mga kaibigan, kaya hindi tayo makapag-focus ng kwentuhan, ano? So, yun nga, Antoinette, nasabi mo na yung hirap ng pamumuhay nila. Ikaw, bilang nandito ka, nasasali ka pa ba sa ano nila, sa pang-araw-araw nila o may sarili ka rin na para sa iyo na ano ng pamilya mo or ng papa at mama mo? Minsan po, nasasali po nila kasi minsan po wala din po kami. Ay, ganon. Naku. So, nagsasama-sama na. Opo. Ay, grabe, no? So, ang pag-aaral mo sa ngayon, anong grade ka uli? Grade 11. Grade 11. So, kumusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman po. Kumpleto ka naman sa ano ng kagamitan. Opo.
Marami pa po ang kulang. Marami pa rin kulang. Opo. Ay, grabe. So, ikaw, Ate Angel, sa gamit mo, kumusta naman? Sa pag-aaral mo, kumusta naman? Ayos naman. Wala kang kulang sa gamit mo, kompleto ka naman. Kompleto, very good. So, wala na akong problemahin sa'yo. Kasi kompleto ka na ng gamit. So, anong grade ka uli? Good eight. Grade 8. Ano yung pangarap mo? Na maging Call center agent. call center agent. So, madali. Hindi mahirap na trabaho. Maliban sa pagiging isang call center agent, ano pa yung napupusuan mo? Wala na. Wala na. So, dito kay pang ilan ka sa inyong magkakapatid naman, Anthony? Panganay po. Ikaw ang panganay. Opo. So, ilan kayo magkapatid? Dito po. 7. 16 years old, panganay din sa inyong magkakapatid. Ikaw kasi nandito naman na tayo, no? Ano yung pangarap mo naman? Criminology po. Criminology. O alam na ng papa at mama mo na ganyan yung pangarap mo. Opo. Very good. So sa palagay mo naman kaya maabot ang iyong pangarap. Kakayanin po. Kakayanin para sa iyo. Pero sa sitwasyon ng sa inyong pamumuhay, sa palagay mo kaya? Kakayanin. Kakayanin, very good. So, maraming salamat, no, Antoinette, kasi sa pagbahagi mo rin ng kwento dito sa tita mo, no, kasi yun nga ay talagang as in naluluha siya. So, yun, pinaano muna natin si anak ni ate, no, kasi hindi makapag-focus ng kwentuhan dito sa sitwasyon kasi nila, no. So, ate, ano ulit pangalan ni ate? Ate Lenny po. Lainey. Opo. Ayan, ilang taon uli? 33 po. Ayan, si Ate Lini ay 33 years old, may 10 anak. At may anak na, yung anak mo, ate, ulitin ko, kasi kanina ay yung kwentuhan natin, medyo hindi nagiging malinaw, kasi medyo maingay nga si Bibi, no? Napacheck up mo man kamo sila, no? O siya, napacheck up mo man siya Opo. kamo, no, di ba? So, ano yung talagang pinaka-eksaktong resulta sa check-up ng bata? Pinayuhan man po ako ng doktor. Sabi po ng doktor sa akin, patabain ko daw si baby, tapos bigyan po daw ng masustansyang pagkain para po maayos ang opera niya. Ginagawa ko naman po. Pero po hindi po siya nataba. So, yung sinasabi ninyo na mga masustansya na pagkain, ano naman yung mga naibibigay nyo na pagkain? Kasi kanina nabanggit nyo nga na Bear Brand. Minsan po sa hirap ng buhay namin, napadili ko siya ng Bear Brand. O, di ba? Kasi wala po ako makuha ng mahal po kasi ng gatas niya. Minsan po yung mga anak ko nahingi sa akin ng pambao sa eskwelahan. Hindi ko mabigyan kasi wala man po ako pambigay. Ay, grabe no. So, si Ate Angel, dito ka, Ate Angel, banda sa tabi ni mama mo, yan. So, totoo ba yung sinasabi ni mama mo na hindi kayo nabibigyan ng baon? Ay, grabe. So, yun siya, yung nakadilaw na yun, ate. Ano yun? Kamag-anak nyo or kakilala lang? Ano yun? Kaano-ano nyo yan, ate? Minsan. Pinsan. Okay. So, yun nga, ate, no? Sa sitwasyon ninyo dito ay buti nga si Mr. ay yung kanyang trabaho ngayon ay sa sinabi nyo nga ay medyo naging okay dahil nasa Maynila siya. So dasal ko po na maging maayos at tumagal yung kanyang trabaho doon, Pero yun nga ang sabi mo ay ang pagpapadala ni Kuya ay hindi pa rin sapat. Opo. So isa ito sa nagiging problema dito sa bunso mo. Kasi nga kailangan kamo na tumaba siya para maoperahan. Pero ang pagkakaalam ko diyan, ate, ay hindi iyan basta-basta operahan. Opo. So may nasabi ba ang doktor sa inyo kung kailan dapat operahan ng bata? May schedule na po sana siya, kaya lang hindi man po pwede payatot po siya. So ibig sabihin, in-schedule. Opo. Ngayong buwan na to, o nung nakaraang buwan pa po sana. So ang pagkakalam ko kasi dyan, ate, paabutin mo na yan ng 7 years.
bago operahan or kung ano man yung babaguhin sa ano ng bata? Wala naman po pinagbago. Kaya ngayong baby pa daw po, sana maganda po ang operasyon niya. Ngayon niya, kung mataba po siya, kaya lang, hindi man po pwede tamay. Wala man po daw papagawa ng laman sa kanya kasi payatot po siya. Gusto So, daw po mataba siya. So yun nga ang nagiging problema, no? Kasi Opo. sinasabi nyo nga sa gatas pa lang, no, ay kulang na dyan sa bata. O, di ba? Kapi. Ilan taon na siya, ate? Magpupor po. So ito po yung baby nila, no? So, ate, ito nasa harap ng kamera. Baka mayroon po kayong panawagan, ano? Diyan, manawagan po kayo, ate. Nanawagan po ako sa gustong tumulong po sa pamilya ko. Kung sinuhan ko, may magandang loob na tumulong sa amin. Kahit konti, tanggap ko na po yun. Kasi po, minsan po sa araw-araw, naghahanap pa po ako ng pansaing namin para makakain kami. Kung wala po, wala. Kumakain po kami ng saging minsan. Hapunan namin. So, naghahaponan kayo ng duma. Opo. Buti naman meron kayo nakukuha niyan dito, ate. Meron man po ako may mga tanim-tanim dyan sa... Ayan, very good yan, very good. Very good yan, ate, na magtanim-tanim kayo, no? Kasi isang malaking tulong din yan, lalo-lalo na sa kahirapan. So, yun nga, ate Len, pagpasensyahan mo sa ngayon kasi, yun nga, ay dapat may dala akong bigas. Pero hindi ko iniisip na ganito yung magiging sitwasyon, ano? Kaya, siguro, magpapaabot na lang muna ako ng konting halaga, no? At sana pagpasensyahan nyo muna ito at alam ko na malaking tulong po ito sa inyo, ate, no? Ayan, ate. Tanggapin nyo yan, ate. Salamat At po. Salamat po sa bigay mo po. Kahit paano makakasuporta na po sa amin. ayan. So, pagpasensyahan nyo ulit. Maraming salamat po. Huwag kayo mag-alala, ate. Pag babalikan po kayo dito para madalang kayo ng bigas, para sa iyong mga anak. So, ano yung masasabi mo doon sa iyong asawa, ate, na nasa Manila sa ngayon? Alam ko mapapanood niyo to. Sana matagalan sa trabaho niya doon para may pang-sustain sa pamilya dito sa bahay namin. Parang hilaw na pumapasok ng mga anak ko. Yan.